Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Daily Tribune. Tungkol ito sa sinasabi ni Senator Lacson na mga testigo daw na magdidiin kay Speaker Martin Romualdez. Okay, ito. Office staff identified as Maria and Joy of Rico Ocampo said they were tenants of a house in South Forbes in 2023 and they were informed via email on 29 January 2024 to vacate the property by 31 January 2024. Due to the volume of equipment, they said they were unable to comply and were later given until February 3, 2024. The staff recounted meetings on February 1 and 2, 2024 with Curly Discaya, who they said told them he was a contractor and that the turnover needed to be expedited. They also claimed that it was mentioned by Discaya that Martin Romualdez had purchased the property. Yan. Okay. This is Forbes Park. Mayayaman ang nakatira dyan. Mansyon ang mga bahay. Okay? So, una kong tanong dito is, itong mga testigo, yan o, naka-sombrero, naka-face mask, halos hindi mo mamukaan. Kung totoo ito, bakit hindi na lang ipakita yung tunay na mukha? Lumabas man tayo kayo. Maalala ko tuloy, nung si Senator Risa Hontiveros, yung hearing niya tungkol sa kay Pastor Kibuloy, ang kanyang testigo, si Karen, naka-face mask, naka-salamin, naka-sombrero. Later on, yung si Karen, allegedly, di umano, binayaran daw siya. Kaya ako, natutuwa ako na may lumabas na testigo. Kailang, yan ang question ko. Bakit mo, kung totoong testigo ka, kung totoo yung mga sinasabi mo, bakit ka takot? Bakit hindi nyo magaya si Orly Gutesa? Tingnan nyo, nung humarap si Gutesa, direct yung statement niya laban kay Saldico and Romualdez. Walang takip sa mukha, wala everything. Makikita mo, Gutesa talaga. Yun ang tunay na testigo para sa akin. Ito ngayon, dalawang nakatakip mukha. I'm sorry. Imbes na matutuwa ako na okay na, ito na, may pasabog na, may magdidiin na. Tatakip ka ng mukha? To me, no way. And then, tenant. Anong tenant? Nag-abang sila? Bakit mag-abang ka? Office. Nakalagay kasi dito, staff Office staff. Magkano ang abang ng isang bahay sa Forbes Park? O, di ba nakakapagtaka? Kung ang mga tenant sana ay sabihin mong mga mayayaman, example, Chinese businessman na may-ari ng ganito, tapos tumira sa bahay na yan, maniniwala pa ako. Kasi I'm sure mahal ang renta dahil Forbes Park Kaya ba ng isang ordinary office staff
ang titira sa isang mamahaling bahay? Sana. That's my next question. Ayan, tinakpan nilang mukha nila. Tapos, office staff lang. Medyo, to me opinion ko lang ito, malabo. And then, ito na. Madali yung magsabi na narinig namin si Diskaya na sinabi niya na si Martin Romualdez ang bumili. Yun lang. Ano sa tingin nyo? Will that stand in court? Kung ako yung judge at ang i-present lang is dalawang ganyan na narinig lang namin, to me, that's hearsay. Maliban lang kung si Diskaya mismo ang mag-corroborate. Kaya kailangan nila ngayon si Diskaya. Ayaw nilang gawing state witness. Paano ninyo madidiin si Martin Romualdez sa ganitong klaseng I'm sorry, ulitin ko Gustong-gusto ko lang na may mapanagot sana ng mga mastermind. Saldi ko, yan, kulang na lang na maaresto siya para makulong. Ito, Martin Romualdez, nagsisimula na. Sayang si Orly Gutesa. Pahayag ni Senator Lacson, malakas na testigo sana si Gutesa. Nagsabi siya, kung malakas, bakit hindi niya binigyang pansin nung unang lumabas si Gutesa? Pinagdudahan niya, pinaimbestigahan niya, kung ano-ano pa dyan na mga Kung ngayon, nawala na si Gutesa. Buhay pa ba siya? Kaninong mga may hawak? May nabasa lang akong mga post na allegedly, hawak na siya ni Martin Romualdez. Hindi natin alam kung anong nangyari. Paano kung court hearing na lalabas si Gutesa, sabihin niyang hindi totoo yung aking sinabi sa Senate Blue Ribbon Committee, wala na. Sayang si Gutesa. But to me, naniniwala ko yung unang sinabi ni Gutesa. But to these two ladies, alisin niyo muna yung takip ang inyong mukha. Tapos, I'm sorry, akin lang ito. Hindi kapanipaniwala itong testigo na ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan.